Marami ang sentimental na ang paniniwala ay ibig ng Diyos na tayo ay magpaapi sa masasama. Mali ang akala nila na ang Panginoong Hesus ay nagpaapi lamang sa mga nagpahirap at nagpapako sa Kanya sa krus. Hindi ito ang sinasabi ng Diyos. Tungkol sa anak ay sinasabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinapootan ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. Kinapootan ng Panginoong Hesus ang kasamaan. Hindi siya nagpadaig sa masama. Dinaig niya ang masama, ngunit hindi sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng pinakamabuti. Bagamat siya ay Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagpakababa at naging tao at sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Dinaig niya ang masama sa lubos na pagsusuko ng sarili niya sa Ama. Nagawa niya ito dahil ibinuho sa kanya ng Ama ang Espiritu Santo, ang langis ng kagalakan sa kakamtin niyang tagumpay laban sa masama. Pagmasdan natin si Jesus na dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin ng masama. Siya ay hindi magpapadaig sa masama. Siya mismo ang maghihiganti laban sa masama. Ang masamang ihinasik ng tao ay siya niyang tatanggapin mula sa Diyos. Ang Diyos ang maghihiganti, hindi tayo. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ngunit huwag nating madaliin ang Diyos. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa atin na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Marami ang nagkakamali na sila ay dapat ipaghiganti, ngunit sila pala ang dapat paghigantihan. Marami ang wala pa sa liwanag at sinasabi na sila ay walang kasalanan. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya, ngunit lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ano ang dapat nating gawin? Ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Siya ay tapat at matuwid. Patatawarin niya ang ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin niya sa lahat ng kalikuan. Lumakad tayo sa liwanag tulad ni Jesus na nasa liwanag upang tayo ay magkaroon ng pakikisama sa isa't isa
at lilinisin tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanan. Kahit ang matuwid ay posibleng mapahamak kasama ng masama, ayaw ng Diyos na mangyari ito. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo, ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang higanti laban sa kaaway ay gantimpala na walang halaga. Ang gantimpala na ibinigay ng Diyos sa atin ay ang pagiging kanyang mga anak. Mararanasan natin ito sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Si Jesus na muling nabuhay at nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit ay nananahan ngayon sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isuko natin sa Kanya ang ating sarili upang ang kapangyarihan niya ang umiral sa atin at maipamuhay natin ang tagumpay laban sa kaaway na kinamtanan niya para sa atin.